Tanya, please, I need your help. I received a call from Spain. Aalis ako dahil may mga kailangan akong asikasuhin sa naiwan kong trabaho roon. But I can't live like this. Hindi ako aalis hanggat hindi ako sigurado na may babalikan pa ako pagkatapos nito. Please, pagsusumamo nito, habang hawak-hawak ang isang kamay ni Tanya. Maaaninag ang labis na lungkot sa mga mata nito, habang nakatunghay sa kaibigan. Please, I love Luciana very much. Pero hindi ko alam kung paano ko siya lalapitan para tanungin kung mahal niya rin ako. Luciana loves you too, Clyde. Walang pag-aalinlangan na saad ni Tanya sa binata, na siyang naging dahilan upang matamim ito. Gulat at hindi makapaniwala ang biglang lumarawan sa hitsura ni Clyde. It's not babe, it's Viv. At hindi niya mahal si Martin. Mali ka lang ng pagkakaintindi. Bricks told me na napapraning ka nakakaisip tungkol sa bagay na yon, Anito. She loves me too. Really? Why don't you ask her? Huwag mong perilin ang pagiging torpe mo, dahil hindi iyon ang nakilala ko sa'yo dati pa, turan pa nito habang nakangiti sa binata. Tanungin mo siya, huwag mo nang hintayin na siya ang kusang magtapat sa iyo tungkol sa nararamdaman niya para sa iyo, Mr. Cervantes, dagdag pa nito. Basta na lamang sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Clyde, dahil sa mga sinabi ng dalaga sa kanya. Sa wakas ay natapos na rin ang paghihirap ng kanyang kalooban. Ang ilang gabi na hindi siya makatulog ng maayos kakaisip sa dalaga. Ang ilang beses na pagpapantasya niya kay Luciana na akala niya hanggang doon na lamang. Sa wakas ay mabibigyan niya na rin ng katuparan ang lahat. Sa labis na tuwa na kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon, basta na lamang naniyakap ni Clyde si Tanya. I love you, Tanya. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, Anito. Mahal din kasi kita. Anong ibig sabihin nito? Pareho pang natigilan ang dalawa, nang mula sa harapan nila ay biglang nagsalita si Luciana. Mabilis na kumalas sa pagkakayakap si Clyde sa dalaga. Luciana, nauutol pang sambit nito sa pangalan ng dalaga. Sa halip na sagutin iyon ni Luciana, matalim na titig ang bigla nitong ipinukol sa dalagang nasa tabi ng lalaking mahal niya. Ahas! Ang akala ko ba kaibigan na kita? Galit na saad ni Luciana kay Tanya. Luciana, no. You don't understand. Shut up. I don't need your explanations anyway. Isa ka palang plastic, mababa ngunit mariing saad nito sa babae. At ikaw, don't expect me to marry you, dahil lamang iyon ang utos sa iyo ng papa, galit ding turan ni Luciana kay Clyde. Love, please, let me explain, anang Clyde, at agad na hinawakan sa braso ang dalaga. Ngunit mabilis naman itong pumiksi. Huwag mo akong hawakan. Galit at matalim na paningin ang muling ipinukol ni Luciana sa mga ito, bago siya tumalikod at nilisan ang dalawa. Pagmumura ni Clyde, habang napapasabunot pa ito sa sariling buhok, anito at sinipa ang isang lalagyan ng halaman na nasa gilid ng garden. I'm sorry, hingin pa umanhin ni Tanya sa binata. Ang akala niya makakatulong siya sa dalawa. Pero ang nangyari, siya pa ang naging dahilan upang magalit si Luciana sa kaibigan niya. You don't need to say sorry, Tanya. Wala kang kasalanan. Nahihirapan pang saad nito, pagkway naglakad na rin para lisanin ang mansion. Tahan na Luciana, pag-aalo ni Viv sa kaibigan habang nakadapa itong umiiyak sa kama niya. Akala ko ako yung mahal niya. Kasi ilang beses niya na rin sinabi yun sa akin, tapos kanina, narinig ko na sinabihan niya ng I love you si Tanya, parang bata pa na nagsusumbong ito sa kanyang ate. Napapabuntong hininga naman ng malalim si Valerie, habang patuloy pa rin na hinihimas ang likod ni Luciana. Sabi ko na nga ba sasaktan ka lang ng lalaking yun. Mabuti pa ay huwag mo na ituloy ang kasal ninyo. Sumama ka na lang sa amin ni Nanay Amelia sa bundok. Doon walang may mananakit sa'yo. Masaya lang kagaya dati. Anang Viv na naaawa pa sa kaibigan. Hindi niya rin naman masisisi si Luciana. Hindi man ito aminin sa kanya na mahal na nito ang binata, ramdam naman iyon ni Viv. Nakikita niya rin iyon sa mga mata nito. Ito ang unang beses na nagmahal ng isang lalaki ang kanyang kaibigan, kaya hindi niya maatim na makita itong nasasaktan. Ang buong akala niya rin ay mabait si Tanya. Iyon pala ay pakitang tao lang din sa kanya. Tumahan ka na, Luciana. Ang mga lalaking kagaya niya ay hindi dapat pinag-aaksayahan ng luha.
Hindi pa naman siguro ganun kalalim ang pagtingin mo para sa kanya, para mahirapan kang makalimot, anito. Pero Viv, mahal ko siya. Alam mo na ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Kung alam ko lang na hindi pala totoo ang pagmamahal na sinasabi niya sa akin, sana hindi ko hinayaan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Sana pinanatili ko na lang ang puso ko na galit ang nararamdaman para sa kanya. Tahan na, huwag ka na umiyak. Mawawala rin yan. Are you sure na aalis ka na ngayon? Tanong ni Don Ramon sa binata, nang minsan ay magkausap sila sa loob ng library. Malungkot naman na napabuga ng malalim na buntong hininga niya si Clyde. I don't want to, Don Ramon. Pero kailangan kong asikasuhin ang trabaho na naiwan ko roon. And besides, ayaw akong kausapin ng anak ninyo. I tried to talk to her pero she refused to see me. She don't want to see me anymore. I love your daughter, Don Ramon. Pero, parang sarado ang puso ni Luciana na makinig sa paliwanag ng taong akala niya niloko lamang siya. I know how much you love my daughter. Kahit noon pa man. Pero hindi naman ako papayag na basta na lamang mapunta sa wala ang pagmamahal mo para sa anak ko. Maybe you need to take a break. Ako na ang bahala na kumausap sa anak ko. Pasasaan pat magiging okay din kayo, positibong pagpapahayag ng Don sa binata. Tumayo ito mula sa kinauupoang swivel chair, at naglakad palapit kay Clyde. Tinapik pa ang balikat ng binata. I know that my daughter loves you so much, Clyde. Hindi ka rin matitiis noon. Sana nga po, anang binata sa malungkot pa rin na boses. Pareho kayo ng nararamdaman. Just don't give up that easily, okay? Asikasuhin mo na ang dapat mong asikasuhin sa Spain, dahil pag uwi mo rito, hindi ka na babalik doon. Don't worry at ako na ang bahala sa anak ko, nakangiti pang tura ng Don Julio sa binata. Hay! Kayo talagang mga kabataan. Ang dali ninyong masubak ng panahon. Pero okay lang yun. Dahil doon naman nasusukat ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa, dagdag pa nito kay Clyde, bago muling bumalik sa iniwang pwesto nito kanina. Nakakalungkot naman at biglang umalis si senyor ito. Oo nga ang buong akala ko mananatili na siya rito sa mansion, dahil iyon naman ang utos ni Don Ramon. Dinag ni Luciana ang usapan ng dalawa nilang kasambahay, nang pumasok siya sa kanilang kusina. Kunot-noo siyang napatitig sa dalawang babae na hindi napansin ang kanyang presensya. Pati si Senyorita Tanya sumama na rin sa kanya. Ang sabi ni Don Ramon noong nakaraan, ay magtatagal daw ang bakasyon niya rito sa Santa Isabela. Ang pagkakarinig ko kasi kay Don Ramon, ikakasal na raw si Senyorita Tanya sa Espanyol niyang fiancé. Hindi ako sigurado pero ang pagkakarinig ko tungkol kay Senyor ito Clyde, pumayag na raw si Don Ramon na manatili na siya sa Espanya. May kung anong kirot at lungkot ang biglang sumibol sa kaibuturan ng dalaga, dahil sa mga nalaman niya. Umalis na pala kanina ang binata, ni hindi man lang nagpaalam sa kanya. At hindi na ito babalik sa hasyenda nila. Hindi man lang ito magpapaliwanag at hihingi ng sorry sa kanya. Hindi man lang nito sinubukan na kausapin siya pagkatapos ng mga nangyari. Buong araw siya naghintay kahapon para kausapin siya nito. Ngunit hindi man lang nag-abala si Clyde na puntahan siya sa kanyang kwarto para kausapin siya. Hindi na pala matutuloy ang kasal nila ni Senyorita Luciana kung ganon. Ganon na nga, bago pa tuluyang tumulo ang luha sa mga mata ni Luciana, mabilis niyang kinagat ang pang-ibabang labi, at patakbo na muling pumanhik sa hagdan para tunguhin ang kanyang silid. Nasa pasilyo pa lamang siya nang makasalubong niya ang kaibigang si Viv. Nag-aalala naman itong napasunod sa kanya. Luciana, bakit ka umiiyak? Umalis na siya, hindi man lang ako kinausap, para humingi ng sorry sa akin. Para magpaliwanag sa akin. Viv, ang sakit, masakit ang puso ko. Umiiyak na saad nito sa kaibigan. Ganun lang ba kadali para sa kanya na baliwalain ang pagmamahal niya para sa akin? Paano naman ako? Paano naman ang nararamdaman ko para sa kanya? Tila bigla naman nakaramdam ng konsensya si Viv, dahil sa nakikitang hitsura ng kanyang kaibigan. Ang akala niya makakatulong siya kay Luciana, pero mali pala ang ginawa niya. Viv please, kailangan kong makausap si Luciana. Magpapaliwanag ako, anang Clyde nang kumatok siya sa kwarto ni Luciana, ngunit ito naman ang bumungad sa kanya. Pagkatapos mong saktan ang kaibigan ko, sa tingin mo hahayaan ko pang makausap mo siya?
Marapat ngang huwag nang matuloy ang kasal ninyo, dahil panigurado akong mas masasaktan lang si Luciana oras na maging mag-asawa na kayo, galit na saad ni Viv sa binata. Huwag mo nang subukan na kausapin si Luciana, dahil siya na mismo ang nagsabi sa akin na ayaw ka na niyang makita kahit kailan. Laglag ang balikat na nilisan ni Clyde ang labas ng kwarto ni Luciana. Masakit para sa kanya na marinig ang mga katagang iyon, kahit pa sabihing hindi sa bibig mismo ng babaeng pinakamamahal niya nang galing iyon. But the fact that he hurt her, kahit pa hindi niya intensyon iyon. Sorry Luciana, anang Viv nang makaupo sa tabi ng dalaga. Sumisinghot pang nag-angat ng mukha niya ang dalaga, para tapunan ng tingin ang katabi. Nagpunta siya kahapon para kausapin ka. Pero sinabi ko sa kanya na ayaw mo na siyang makita, may pagsisising pagtatapat nito. Ayoko lang naman na makita kang nasasaktan, pero mali pala ako. Mali pala ang ginawa ko. Ang akala ko kasi makakatulong ako sa iyo. Sorry. Viv naman, bakit mo ginawa yun? Anang Luciana na mas lalo pang naiyak dahil sa mga nalaman niya. Ang kaibigan niya pala ang may kagagawan, kung bakit hindi sila nagkausap ng mahal niya. Kung bakit umalis ito ng bansa at iniwan siya. Sunod-sunod at mahihinang paghikbi ang pinakawalan ni Luciana, habang nakaupo ito sa damuhan. Nakayakap sa sariling mga tuhod, habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga hita. Ilang oras na rin mula nang umalis siya kanina sa mansion, wala pa ata siyang balak na umuwi roon, upang iwasan ang kanyang kaibigan. Ang sabi mo, mahal mo ako. Pero bakit umalis ka? Bakit iniwan mo ako rito ng mag-isa? Hindi mo man lang tinanong sa akin kung mahal din kita. Kung pareho tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Ang daya mo. Ang daya-daya mo Clyde, umiyak na bulong nito sa sarili. I know what you feel right now. Ang boses ng isang lalaki ang biglang nagpaangat sa mukha ng dalaga, nang basta na lamang itong sumulpot sa kung saan at nagsalita. Nanlalabo man ang kanyang mga mata, dahil sa mga luhang rumaraga sa roon, pinilit pa rin ni Luciana na aninagan kung sino ang lalaking nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Wipe your tears away. I don't like seeing girls crying like a baby in front of me, anang baritonong boses ng lalaki. Mabilis naman na nagsalubong ang mga kilay ni Luciana, pagkuway napatingin sa kamay nitong nakalahad sa kanya, habang may hawak na itim na panyo. Do you want me to do it? Seryoso pang tanong nito, at walang palem na basta na lamang lumuhad sa harapan ng dalaga. No, anang Luciana na agad ding naalerto at napaatras sa lalaki, salamat, aniya at nag-aalangan pang kinuha ang panyo sa kamay nito. Mabilis na pinunasan ang kanyang pisngi na basang-basa ng kanyang luha, ikaw. Ikaw yung lalaki. Yeah, don't worry, you're not trespassing this time. Actually, ako ang nasa lupain nyo ngayon. I was walking around when I saw you. Anito na hindi man lang inaalis ang mga titig sa dalaga. Mga matang hindi man lang kumukurap. Mga matang maaaninag ang labis na lamig sa klase ng titig nito ngayon sa dalaga. Kung ang pagkikita nila ngayon, ay katulad sa pagkikita nila noong unang beses, malamang na kanina pang kumaripas ng takbo si Luciana, dahil sa takot na kanyang nararamdaman para sa lalaki. Wala sa sariling napalunok pa ng kanyang laway ang dalaga, bago ito nag-iwas ng paningin dito. Dinag ni Luciana ang pagpapakawala nito ng malalim at mabigat na buntong hininga bago muling tumayo. You must go. Paggabi na, delikado ang daan lalo pat mag-isa ka lang. Can I stay at your place? Wala sa sariling saad nito sa lalaki, na siyang naging dahilan upang mapalingon ito bigla sa gawin niya. What? Wala, I mean, anong pangalan mo? Nauutol na saad ni Luciana. Better not to know my name young lady. Go home, you are not safe in this kind of place. Tura nito bago muling tumalikod, at walang palem na nilisan ang dalaga. Katulad ng bula, mabilis at basta na lamang itong naglaho sa paningin ni Luciana. Paggabi na nga, nagsisimula ng kumalat ang dilim sa buong paligid. Ang mahihinang huni ng mga kuliglig at iba-ibang klase ng hayop sa gubat, ang siyang tanging naririnig ng dalaga, habang nagsisimula na rin itong humakbang, para tunguhin ang daan na nilakaran niya kanina. Hanggang sa marating niya ang rancho at makasalubong doon ang binatang si Brix, na halatang kanina pa may hinahanap. Senyorita, mabuti naman po at nakita kita rito, anang binata na nagmamadali pang lumapit sa kanya.
Kanina pa po kayo pinapahanap ni Don Ramon. Nag-aalala ang papa niyo sa'yo, dagdag pa nito. Sa halip na sagutin iyon ng dalaga, isang seryosong tingin lamang ang ipinukol nito sa lalaki, bago muling naglakad at nilagpasan ito. Tuloy-tuloy ang ginawang paglakad ni Luciana, hanggang sa makapasok sa malawak na sala ng mansion. Naroon nga ang kanyang papa at halatang hindi rin mapakali. Luciana anak, anang Don Ramon nang matano nito ang yunikahiha. Where have you been? Kanina pa kita hinahanap. Pinag-alala mo ako, saad ng matanda sa dalaga. Okay lang ako pa. Aakyat na po ako sa kwarto ko. Magpapahinga na ako, anito nang mahagip ng kanyang paningin ang kaibigang si Viv na papasok ng sala. Luciana anak. Pa, pagod po ako, putol nito sa iba pang gustong sabihin ng matandang Ramon, pagkway hinalikan sa pisngi ang kanyang ama bago ito tuluyang magpalm. 1 week later. Hey! Are you okay? Tanong ni Tanya sa binata nang pagpasok niya sa kondo ni Clyde, ay matamlay itong nakaupo sa mahabang sofa. Am I supposed to be okay Tanya? Sa halip ay balik na tanong nito. Clyde I told you, umuwi ka na sa Pilipinas. I know you're doing this dahil sa mga sinabi ni Viv sa'yo. Ano, ganun na lang ba ang gagawin mo? Basta ka na lang mag-give up sa babaeng mahal na mahal mo. Maybe mali lang ulit ang pagkakaunawa mo sa mga sinabi ni Viv sa'yo, anang dalaga pagkway tinabihan na rin sa sofa ang kanyang sawing kaibigan. I don't know Tanya. Hi. Pagpapakawala nito ng mabigat na buntong hininga, pagkway isinandal ang ulo sa sandalan ng sofa. You know what? Hindi ko alam kung sino ang kakaawaan ko sa inyong dalawa ni Luciana. Ikaw ba o siya? Pero ang alam ko lang, gusto kong maging okay na kayong dalawa, anito. Maya-maya ay biglang napatuwid ng upo si Clyde at binalingan ang dalaga. Can I have a favor? What? Sure. Anito habang nakakunot pa rin ang noo nito. Luciana, kausapin mo naman ako o. Anang Viv habang nakabuntot pa rin sa dalaga. Tila wala naman marinig ang una at hindi pinapansin ang kawawang si Viv. Inaamin ko naman na kasalanan ko eh. Patawarin mo na ako, saad pa nito pagkway hinuli ang braso ng dalaga. Isang seryosong tingin naman ang ipinukol dito ni Luciana. Hanggang kailan mo ba ako titikisin? Malungkot na tanong ni Viv. Hanggat nagtatampo pa rin ako sa iyo dahil sa ginawa mo. Sorry na. Anito at agad na binitawan ang braso ng dalaga na hawak nito. Alam mong mahal kita na parang kapatid ko, kaya ayoko lang na makitang nasasaktan ka. Pasensya kung hindi man ako nag-isip ng mabuti, at inuna ko pa ang galit ko kay Clyde kaysa ang kaligayahan mo. Pasensya kung nakisali ako sa inyong dalawa. Pasensya Luciana. Maluha-luhang saad pa nito. Pagkway mabilis namang nagsalubong ang mga kilay ni Luciana, habang mataman na nakatitig sa mukha nito. Ba't ka umiiyak dyan? Dapat nga ako ang umiiyak dahil sa ginawa mo eh. Kasi ayaw mo na akong kausapin. Huwag kang mag-alala, babalik na lang ako kila Nay Amelia at Thailandan. Salamat ulit sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa mansion nyo, anito at walang palem na tumalikod sa dalaga. At ikaw pa ang may ganang pagdramahan ako. Oo na, okay na tayo, saad ni Luciana na siyang naging dahilan ng mabilis na pagbaling ni Viv sa gawin niya. Walang palem na tumakbo ito sa kanya, at agad na niyakap ng mahigpit. Sabi ko na nga ba eh. Hindi mo talaga ako matitiis. How are you hiha? Antag na tanong ng matandang Cervantes sa kanyang yunikahiha, habang nakatulala itong nakaupo sa harap ng hapag. Tila kay layo ng lipad ng isipan nito, habang nakatanaw sa kawalan. Mabilis naman na napabaling ang paningin ni Luciana sa kanyang ama, pagkway pinunasan ng iilang butil ng luha na naglandas sa kanyang pisngi. Pa! Are you okay? Kunot-noo na tanong nito, bago umupo sa kabisera, habang hindi pa rin inaalis ang matamang titig sa mukha ng dalaga. Napipilitan naman na tumungo ng sunod-sunod si Luciana, bilang tugon sa matanda. But it seems you are not. Anito na aminadong hindi nga okay ang dalaga. Pa, I missed him so much. Pagtatapat nito sa ama kasabay ng mabilis na pagbaba ng paningin. I know. Do you want me to call him? Huwag na pa, baka maabala pa siya sa trabaho niya. Maybe, aniya na tila nahihirapan pang sabihin ang mga susunod na kataga. Sa huli ay nagpakawala na lamang ito ng mabigat at malalim na buntong hininga.
Luciana Princess, Clyde loves you so much kahit noon pa man. Siguro mas nauna ko pang nalaman na may feelings siya para sa iyo dati pa. Kung kaya't naisipan kong alukon siya na pakasalan ka. Well, alam ko naman na siya lang ang mapapagkatiwalaan ko para sa kapakanan mo. Kahit hindi niya man aminin noon, I know the way he looked at you from the distance. Ganon din ang pakiramdam ko noon, nang una akong main love sa mommy mo, Anang Don. And I know how much you loved him. Dahil hindi ka naman magkakaganyan kung kagaya pa rin dati ang nararamdaman mo para sa batang iyon, dagdag pa naturan nito. Pagkway hinawakan ang kamay ng anak na nakapatong sa gilid ng lamesa, at masuyong pinisilyon. I hope that you two will be okay, soon. Still, I'm expecting the wedding and of course my grandchildren, napangiti pa ito sa huli. Papa naman mas lalo mo pong pinapahirapan ang puso ko. Anang Luciana na kunwari ay naiinis pa dahil sa mga narinig mula sa kanyang ama. Hindi ko pinapahirapan ang puso mo anak. I just want you to realize that you two are perfect match made in heaven. Salamat Papa, Anang Luciana na agad ding tumayo sa kanyang kinauupuan, para bigyan ng mahigpit na yakap ang ama. I love you pa. I love you too Princess. I wish for your happiness, that's why I'm doing this. Clyde. Malakas na sigaw ni Luciana habang nakatayo ito sa gilid ng batis. Ang lugar na pinuntahan nila noong nakaraan para sana maligo at mag-picnic. Ang daye-daye mo, alam mo ba yun ha? Akala ko ba mahal mo ako? Pero bakit hindi mo na ako binalikan? Ganito ka ba magmahal? Gusto mong nasasaktan ng babaeng mahal mo? Loko ka pala Magtatapat ka sa akin na mahal mo ako, tapos hindi mo naman paninindigan. Ano, gusto mong ipagpalit na lang kita sa iba? Well, marami pa naman siguro mas gwapo kaysa sayo. Hindi naman siguro ako mahihirapan na humanap ng papalit sayo, di ba? Sigaw nitong muli. Kahit papaano ay nakatulong naman ang pagsigaw niya, upang gamaan ang kanyang nararamdaman. Halos magdadalawang linggo na rin kasi simula nang iwan siya ni Clyde sa hasyenda. At tingin ng dalaga, parang wala na ata itong balak na bumalik at balikan siya. Pero hindi ko kaya, kasi mahal kita. Mahal na mahal kita. Please love, bumalik ka na rito. Parang pakiramdam ko kasi isang araw na lang ang lumipas na wala ka pa rin sa tabi ko. I won't let that happen. Isang baritonong boses ang umagaw sa atensyon ng dalaga, mula sa kanyang likuran. Bagay na naging dahilan upang mapalingon siya rito, kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Do you really love me? Matamis ang ngiting nakapaskil sa mga labi nito, pagkway nagsimula na ring humakbang palapit sa dalaga.